Matapos ang 2 taon sa Maynila, napilitan si Remy na bumalik sa probinsya ng San Antonio matapos pumanaw ang kanyang lola Lagring. Bagamat malamig ang pakikitungo nila noon sa isa't isa, wala nang ibang kamag-anak na maaaring mag-ayos ng mga gamit ni Aling Lagring sa kanilang lumang bahay sa gilid ng ilog. Tahimik ang bayan ng San Antonio. Masyadong tahimik. Pagdating niya sa bahay, naamoy agad ni Remy ang lumang kahoy, insenso, at amag, halo-halong amoy ng panahon at alaala. Bago pa man siya makapasok, pansin din niyang parang may mga matang nakamasid na mula sa bintana ng kapilya sa likod ng bahay. May misa pa rin ba rito? Tanong niya sa sarili. Isang gabi, habang nililinis ang kwarto ng kanyang lola, may nahanap siyang lumang notebook na nakabalot sa telang pula. Binuksan niya ito. Sa unang pahina, ito ay tala ng aking pakikipagtipan. Huwag bubuksan kung mahina ang pananampalataya. Napakunot no si Remy. May mga pahinang punong-puno ng panalangin sa Latin, kakaibang simbolo, at mga pangalan ng mga tao na hindi niya kilala, mga pangalan na tila isinulat sa pagmamadali at takot. Sa huling pahina, magbabalik sila sa 3 araw matapos ang aking paglisan. Ipagdasal mo ako. Manmanan mo ang kapilya. Huwag kang titingin sa kanilang mga mata.